Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang panibagong kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa pagkatao at pagbangon? Sabi nila, ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa karangyaan, kundi sa kakayahan niyang bumangon mula sa pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay. Ngunit paano kung ang gabi na iyon ay walang katapusan at ang mismong mga taong dapat ay iyong ilaw ang siyang nagtulak sa iyo sa kadiliman? Halina't pakinggan natin ang simula ng kwento ni Liwayway. Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway habang nakatitig sa papel na nasa ibabaw ng mamahaling mesa. Divorce papers. Ang bawat letra ay tila isang tinik na tumutusok sa kanyang mga mata. Sa itaas ng pangalan niya, naroon na ang pamilyar na pirma ng kanyang asawa, ang pirma ni Marco. Pirmahan mo na. Ang boses ni Doña Esmeralda, ang kanyang biyenan, ay kasing lamig ng marmol na sahig na kanyang tinatapakan. Walang emosyon, parang isang utos sa isang katulong na walang halaga. Hindi makapagsalita si Liwayway. Ang kanyang lalamunan ay tila pinipiga. Hinanap ng kanyang mga mata si Marco na nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa kanila, nakatingin sa rumaragasang ulan sa laba. Ang anino nito ay tila isang estranghero. Marco, halos pabulong na tawag ni Liwayway. Anong ibig sabihin nito? Hindi lumingon si Marco. Ang kanyang pananahimik ay mas masakit pa sa isang sampal. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Esmeralda. Hindi mo pa ba naiintindihan, Liwayway? Tapos na ang pagpapanggap. Tapos na ang paglalaro ng masayang pamilya. Hindi ka nababagay dito. Kailanman ay hindi ka naging karapat-dapat sa apelidong Silao. Bawat salita ay isang punyal. Naramdaman ni Liwayway ang pag-init ng kanyang mga mata. Dahil lang ba mahirap ako? Dahil ba sa pinanggalingan ko? Nagbago na ba yon, Marco? Hindi ba't nangako ka sa akin? Sa wakas ay gumalaw si Marco, ngunit para lamang ikuyom ang kanyang mga kamao sa gilid. Hindi pa rin ito humaharap. Ang kahirapan ay parang isang sakit na nakakahawa. Liwayway. Patuloy ni Doña Esmeralda. Lumapit ito at dinuro siya. At hindi ko hahayaang ang mga apo ko ay lumaki na may bahid ng dugo mong marungis. Kailangan nila ng isang ina na kayang silang bigyan ng magandang kinabukasan, hindi isang ina na ang tanging maipapamana ay ang kanyang pagiging hamak. Hindi na napigilan ni Liwayway ang kanyang mga luha. Bigla siyang lumuhod sa harap ng kanyang biyenan. Hinawakan ang laylayan ng damit nito. Ma'am, parang awan niyo na. Huwag niyo namang gawin to. Hindi para sa akin, kundi para sa mga bata. Para kay Apollo at Tala. Anak din sila ni Marco. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Pak! Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Mas malakas pa sa kulog sa labas. Napahawak si Liwayway sa kanyang namamanhid na mukha. Ang kanyang tainga ay umuugong. Huwag na huwag mong gagamitin ang mga bata laban sa akin. Sigaw ni Doña Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ako ang magpapasya kung ano ang makakabuti para sa kanila. At ang makakabuti ay ang lumayo ka sa buhay namin. Ngayon din, iwinaksi nito ang kamay ni Liwayway. Kunin mo na ang mga basura mo at umalis ka na sa pamamahay na ito. Tumayo si Liwayway, ang kanyang mga binti ay nanginginig, ngunit ang kanyang puso ay puno ng biglaang galit at pagkabigo. Tumingin siya kay Marco, isang huling pagmamakaawa sa kanyang mga mata. Marco, wala ka man lang bang sasabihin? Nagtagpo ang kanilang mga mata sa isang saglit. Nakita ni Liwayway ang sakit doon, ang pagkagapi, ngunit higit sa lahat, ang kaduwagan. Mabilis itong umiwas ng tingin. At sa sandaling iyon, alam ni Liwayway na wala na. Tapos na. Parang isang robot, umakyat siya sa hagdanan. Pinulot niya ang isang lumang bag at isinilid ang iilang damit niya
at ng kanyang mga anak. Ang dalawang bata ay mahimbing na natutulog. Walang kamalay-malay sa bagyong sumisira sa kanilang pamilya. Ginising niya sila nang may panginginig sa boses. "Anak, gising na. Aalis na tayo." Habang bitbit ang umiiyak na si Tala at akay-akay ang inaantok na si Apollo, dahan-dahan siyang bumaba. Bawat hakbang pababa sa hagdanan ay tila isang hakbang palayo sa buhay na kanyang pinangarap. Pagdating sa pinto, naghihintay si Doña Esmeralda. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip. Binuksan ng isang katulong ang malaking pinto. Bumuhos ang malamig na hangin at ambon ng ulan. "Inay, saan po tayo pupunta?" tanong ni Apollo. Ang boses ay puno ng takot. Hindi makasagot si Liwayway. Humigpit lamang ang hawak niya sa kamay ng anak. Naglakad sila palabas ng pinto. Walang lingon-likod. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto sa kanyang likuran, isang malakas na kalabog ay para itong isang hatol. Isang hatol na siya, kasama ang kanyang mga anak, ay ipinatapon na. Sa labas ng malaking gate, sa ilalim ng walang tigil na buhos ng ulan, huminto si Liwayway. Ang kanyang damit ay basang-basa na. Ang kanyang mga anak ay nanginginig sa ginawa at takot. Wala silang payong, wala silang pera, wala silang matutuluyan, wala silang direksyon. Ang bigat ng lahat ay tila bumagsak sa kanya. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Napaluhod siya sa basang semento, niyakap ang kanyang dalawang anak at humagulgol ng walang tunog. Ang sakit ay napakalalim na tila hindi na niya kayang huminga. Tapos na. Ito na ang katapusan niya. "Inay, giniginaw po ako," narinig niyang sabi ni Tala sa gitna ng pag-iyak. Ang munting boses na yon, puno ng pagtitiwala, ay tila isang kidlat na gumising sa kanyang nawawalang diwa. Itinaas din niya ang kanyang ulo. Tiningnan niya ang mga mukha ng kanyang mga anak, mga mukhang nagtitiwala sa kanya, mga mukhang ang tanging sandalan ay siya. Hindi ito pwedeng maging katapusan. Para sa kanila, kailangan niyang tumayo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha na humahalo sa tubig ulan. Dahan-dahan, buong lakas, tumayo siya. Niyakap niya muli ang kanyang mga anak. "Huwag kayong mag-alala, mga anak. Hahanap tayo ng masisilungan. Hindi tayo pababayaan ni Inay." Sa gitna ng kadiliman at kawalan ng pag-asa, habang iniisip niya kung saan sila pupunta, isang anino ang lumitaw. Isang liwanag mula sa isang poste ang tumama dito. Bigla, isang payong ang sumilong sa kanilang tatlo mula sa malakas na ulan. Isang pamilyar at malumanay na boses ang kanyang narinig. "Liway! Hiya, anong nangyari sa iyo?" Itinaas ni Liwayway ang kanyang mga mata. Sa ilalim ng payong, nakita niya ang nag-aalalang mukha ni Aling Luz, ang kanyang malayong tiyahin. Nagising si Liwayway sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha mula sa siwang ng bintanang yari sa kapis. Sa isang saglit, kinalimutan niya ang lahat. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Umaasang pagmulat niya ay nasa malambot pa rin siyang kama, na ang lahat ay isa lamang masamang panaginip. Ngunit ang amoy ng kaping barako at ang tunog ng tilaok ng manok sa labas ang gumising sa kanya sa masakit na katotohanan. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Ang kisame ay gawa sa yero, may ilang bakas ng kalawang. Ang dingding ay luma ng kahoy. Bumangon siya mula sa isang simpleng banig na nakalatag sa sahig. Sa isang sulok, mahimbing pang natutulog ang kanyang dalawang anak. Magkayakap na tila naghahanap ng lakas sa isa't isa. Ito na ang bago niyang mundo. Ang maliit na bahay ni Aling Luz sa Baryo Maginhawa. Isang mundong napakalayo sa malamig at malawak na mansyon ng mga silaw. Walang marangyang kasangkapan. Walang mga katulong. Tanging ang init ng pagtanggap na matagal na niyang hindi naramdaman. Paglabas niya ng silid, naabutan niya si Aling Luz sa maliit na kusina. Naghahanda ng almusal. Isang plato ng sinangag at pritong tuyo. Ngumiti ito sa kanya.
Gising ka na pala, Hija. Halika, mag-almusal na tayo. Umupo si Liwayway sa bangkong kahoy. Hindi siya makakain. Tinititigan lang niya ang pagkain, habang ang mga pangyayari kagabi ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang masasakit na salita, ang sampal, ang likod ni Marco, ang malakas na pagsara ng pinto. Wala na, tiya, bulong niya, at muling bumagsak ang kanyang mga luha. Wala nang natira sa akin. Isa na akong kahihiyan. Inilapag ni Aling Luz ang tasa ng kape sa harap niya at umupo sa tapat niya. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Anak, ang pag-iyak ay hindi masama. Ilabas mo lang. Pero bukas, pagkatapos mong umiyak, kailangan mong punasan ang luha mo at tumayo. Hindi para sa kanila, kundi para sa dalawang anghel na nagtitiwala sa'yo. Pero paano, tiya? Paano ako magsisimula? Wala akong pera. Wala akong alam gawin, kundi ang maging asawa at ina. Mali ka dyan, mariing sabi ni Aling Luz. Marami kang alam at meron kang isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera nila. Tumayo ito at may kinuha sa isang lumang baul, isang maliit at kupas na notebook. Ito ang recipe book ng lola mo, lalo na ang kanyang bunrieo. Naaalala mo ba? Yan ang laging nagpapasaya sa buong pamilya natin noon. Ang lasa niyan ay lasa ng pagmamahal at pag-asa. Tinitigan ni Liwayway ang lumang notebook, ang sulat kamay ng kanyang yumaong lola. Bigla, naalala niya ang init ng kanilang kusina noon, ang halimuyak ng sabaw, ang tawanan ng kanyang mga magulang. Isang buhay na simple, ngunit puno ng pagmamahal. Isang buhay na matagal na niyang kinalimutan. Gamitin mo yan, sabi ni Aling Luz. May kaunti akong ipon, hindi malaki, pero sapat para makapagsimula ka. Magtayo ka ng isang maliit na pwesto sa labas. Dito sa Baryo Maginhawa, ang masarap at malinis na pagkain ay laging may bibili. Sa mga sumunod na araw, ang kusina ni Aling Luz ay naging kanlungan ni Liwayway. Ang paghiwa ng mga sangkap, ang paggisa ng mga pampalasa, ang paghalo sa malaking kaldero, ang bawat kilos ay naging isang uri ng terapya. Ibuhos niya ang lahat ng kanyang sakit, galit, at pangungulila sa bawat patak ng sabaw. At dumating ang araw. Gamit ang isang maliit na kariton at isang mesang nabili sa segunda mano, itinayo ni Liwayway ang kanyang munting pwesto sa tapat ng bahay. Isang simpleng paskil na gawa sa karton ang nakasulat. Masarap na bunrieo ni Liwayway. Sa simula, ang hiya ay halos pumatay sa kanya. Siya na dating asawa ng isang mayamang negosyante, ngayon ay nagtitinda sa bangketa. Halos hindi niya mailakas ang kanyang boses para mag-alok. Ang bawat sasakyang dumadaan, ang bawat taong napapatingin, ay tila isang malaking matang humuhusga sa kanya. Nais niyang magtago, nais niyang tumakbo. Ngunit kapag nakikita niya ang kanyang mga anak na naglalaro sa di kalayuan, bumabalik ang kanyang lakas. Para sa kanila, kailangan niyang lunukin ang kanyang pride. Bunrieo po. Mainit at masarap na bunrieo. Mahina niyang alok. Isang matandang construction worker ang unang lumapit. Tiningnan nito ang kanyang tinda. Tila nag-aalinlangan. Magkano isa, Ineng? 30 lang po. Nanginginig niyang sagot. Umorder ito ng isa. Umupo sa isang maliit na bangkito at tahimik na kumain. Pinanood siya ni Liwayway. Ang kanyang puso ay kumakabog sa kaba. Bawat subo ng matanda ay tila isang paghuhusga. Pagkatapos, tumayo ang matanda. Kumuha ng barya sa bulsa. At bago umalis, tumingin ito sa kanya at ngumiti. Ang sarap po, Nay. Para akong bumalik sa probinsya namin. Babalik ako bukas. Ang simpleng mga salitang yon. Ang sarap po, Nay. At ang ngangiti. Iyon lang.
Ngunit para kay Liwayway, iyon ay parang isang malakas na agos ng pag-asa na bumuhos sa kanyang natutuyong puso. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, isang tunay at hindi pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Habang abala siya sa paghuhugas ng mangkok, hindi niya namalayan ang isang makintab na itim na kotse na huminto sa tapat ng kanyang pwesto. Ang itsura nito ay hindi nababagay sa simpleng kalye ng baryo Maginhawa. Bumukas ang pinto. Unang lumabas ang isang pares ng mamahaling sapatos na katad. Sumunod ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng plansadong-plansadong business suit. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad at ang kanyang mukha ay seryoso at tila walang emosyon. Malamig. Naglakad ito palapit sa kanyang kariton. Ang mga mata nito ay tila sinusuri ang bawat detalye ng kanyang munting pwesto, mula sa kupas na paskil hanggang sa umuusok na kaldero. Pagkatapos, tumingin ito ng diretso sa kanya. Napatanga si Liwayway. Ang lalaking nakatayo sa harap niya ay tila naligaw mula sa isang business magazine. Ang kanyang suit ay perpektong plansado, ang kanyang buhok ay maayos na nakasgel, at ang kanyang sapatos ay kumikinang kahit na nakatapak sa maalikabok na lupa ng baryo Maginhawa. Para siyang isang agila na napadpad sa pugad ng mga maya. Agad na kumabog ang dibdib ni Liwayway. Taga-gobyerno ba ito? May nagreklamo ba sa kanyang pagtitinda? Magandang araw po, sir. Nauutal niyang bati, habang pinupunasan ang kanyang mga kamay sa duster na suot. Ang mga mata ng lalaki ay malamig, tila sinusuri ang lahat. Hindi ito ngumiti. Magkano ang isa? Tanong nito. Ang boses ay direkta at walang paligoy-ligoy. ₱30 lang po, sir. Mabilis niyang sagot. Tumango lang ito. Bigyan mo ako ng isa. Dali-daling kumilos si Liwayway. Bawat galaw niya ay tila naninigas sa kaba. Kumuha siya ng pinakamalinis na mangkok. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang sumasandok siya ng mainit na sabaw at inilalagay ang mga sahog. Inabot niya ito sa lalaki ng may buong pag-iingat. Hindi umupo ang lalaki. Tumayo lang ito sa gilid, hawak ang mainit na mangkok. Bago kumain, inamoy muna nito ang sabaw. Isang mahaba at malalim na pag-amoy. Pagkatapos ay tinitigan ang laman ng mangkok. Para siyang isang hukom na nag-aaral ng ebidensya. Napatigil sa paghinga si Liwayway. Bawat segundo ay tila isang oras. Naghihintay siya. Sumubo ang lalaki. Dahan-dahan. Ngunuyan niya ito na tila pinapakiramdaman ang bawat lasa na dumadampi sa kanyang dila. Walang mababasa sa kanyang mukha. Walang ngal ng ngiti. Walang kunot noo. Isang blangkong ekspresyon. Sumubo ito muli at muli. Tahimik nitong inubos ang buong mangkok. Si Liwayway naman ay halos hindi na makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Diyos ko, ayaw ba niya? Baka masama ang lasa, isip niya. Ang kaba ay unti-unting nagiging takot. Nang mailapag nito ang walang lamang mangkok sa kanyang kariton, nag-angat ito ng tingin. Ang mga mata nito ay matalas, tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Masarap ang sabaw, sabi nito sa wakas. Ang boses ay baritono at may bigat. Komplikado ang lasa, may lalim. Pero ang itsura ng tinda mo, magulo. Natigilan si Liwayway. Hindi niya inaasahan iyon. Hindi isang simpleng masarap o hindi masarap, kundi isang pagsusuri. Nagpatuloy ang lalaki. Ang mga mata ay iniikot sa kanyang munting pwesto. Ang pangalan, Bonrieo ni Liwayway. Masyadong simple. Walang tatak sa isipan ng tao. Ang pwesto mo, kulang sa kalinisan para makahikayat ng mas maraming customer. Ang iyong potensyal ay nalilimitahan ng iyong kasalukuyang itsura. Bawat salita ay tumama sa kanya. Isang bahagi niya ang nahihiya dahil alam niyang totoo ang mga sinasabi nito.
Ngunit isang bahagi rin ang nasasaktan. Sino ba ang lalaking ito para husgahan ang kanyang munting kabuhayan na halos kadudugtong lang ng kanyang buhay? Pasensya na po, sir. Mahina niyang sagot. Ito lang po ang kaya ko sa ngayon. Sa sandaling iyon, nagbago ang tingin ng lalaki. Tila lumambot ng bahagya habang tinitingnan siya nito. Ang kanyang damit na simple, ang kanyang pagod na mukha, ngunit higit sa lahat, ang determinasyon sa kanyang mga mata. Habang pinagmamasdan niya ang babae, hindi lang ang kariton nito ang nakikita ni Nara. Nakikita niya ang pagpupursige at sa unang higop pa lang ng sabaw kanina, isang alaala ang bumalik sa kanya. Ang alaala ng kanyang ina sa maliit nilang kusina sa probinsya. Nagluluto ng kanilang paboritong ulam gamit ang mga sangkap na pinagkasya lamang sa kakarampot na budget. Ang lasa ng bunriew ng babaeng ito ay hindi lang masarap. Ito ay totoo. May puso. May kwento ng pinagdaanan. Ito ang lasa na matagal na niyang hinahanap para sa kanyang kumpanya. Isang lasa na hindi kayang gayahin sa mga dilatang produkto o sa mga malalaking pabrika. Ito ay kaluluwa na nasa loob ng isang mangkok. At ang babaeng nasa harap niya, kahit na mukhang marupok, ay may parehong apoy sa mata na nakikita niya sa kanyang ina noon. Ang apoy ng isang taong lalaban para sa kanyang pamilya. Dumukot ang lalaki sa kanyang bulsa. Inasahan ni Liwayway na barya ang ilalabas nito. Ngunit ang kinuha nito ay isang itim na leather wallet. At mula roon, hindi pera, kundi isang business card ang inilahad nito sa kanya. Nag-aalangan man ay kinuha ito ni Liwayway. Ang papel ay makapal at mamahalin. Ang mga letra ay naka-emboss sa kulay ginto. Ginoong Nara Delgado, Chief Executive Officer, Delgado Food Ventures, nanlaki ang mga mata ni Liwayway. Delgado Food Ventures, ang isa sa pinakamalaking kumpanya ng pagkain sa bansa. Sila ang nagsusupply sa mga kilalang restaurant at hotel. Anong ginagawa ng CEO nila dito sa Baryo Maginhawa? Kumakain sa kanyang kariton. Ang produkto mo ay may potensyal, sabi ni Ginoong Nara. Ang boses ay bumalik sa pagiging formal at malamig. Pero ang potensyal ay walang silbi kung walang tamang direksyon. Kung gusto mo ng higit pa sa kariton na ito, tawagan mo ako. Dumukot ito ng 1,000 piso mula sa wallet at ipinatong sa mesa. Bayad ko. Sir, sobra po ito. 30 lang po. Habol ni Liwayway, ngunit tila hindi siya narinig nito. Tumalikod na ito at naglakad pabalik sa kanyang magarang sasakyan. Walang lingon-likod. Ang pinto ng kotse ay nagsara at mabilis itong umalis, nag-iwan ng alikabok at isang babaeng tulala. Naiwan si Liwayway na nakatayo roon. Hawak sa isang kamay ang 1,000 pisong gusot at sa kabila ang isang perpektong business card. Ang pagkakaiba ng dalawang bagay sa kanyang palad ay sumisimbolo sa agwat ng kanyang buhay noon at ngayon. Lumabas si Aling Luz mula sa bahay na narinig ang pag-alis ng sasakyan. Sino yon, Liway? Mukhang importanteng tao. Ipinakita ni Liwayway ang card sa kanyang tiyahin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Hindi ko po alam, tiya. Hindi ko alam kung ito ba ay isang pagkakataon o isang malaking biro ng tadhana. Samantala, sa loob ng humaharurot na kotse, muling naging seryoso ang mukha ni Nara Delgado. Sir, balik na po ba tayo sa opisina? Tanong ng kanyang driver. Tumingin si Nara sa labas ng bintana, pabalik sa direksyon kung saan naiwan ang maliit na tindahan. Bago tayo bumalik, utos niya sa kanyang assistant na nasa front seat. Alamin mo ang lahat tungkol sa babaeng yan. Lahat. Ang tunog ng kubyertos na tumatama sa mamahaling plato, ang tanging maririnig sa malawak na dining hall ng mga silaw. Si Marco ay tahimik na ngumunguya ng kanyang steak, ngunit ang lasa nito ay parang karton sa kanyang panlasa. Sa tapat niya, abala ang kanyang bagong asawa, si Isabel,
sa pag-scroll sa kanyang telepono. Daddy wants us to attend the fundraiser on Saturday. Sabi ni Isabel, hindi man lang nag-aangat ng tingin. Make sure your schedule is clear. It's important for our image. I'll check. Walang ganang sagot ni Marco. And another thing, dagdag ni Isabel, I saw the new designs for the rest house. They're a bit bland. I told the architect to use Italian marble instead. The cost is triple, but it's worth it. Pera, imahe, negosyo. Iyon na lamang ang laman ng bawat usapan nila. Napabuntong hininga si Marco at uminom ng red wine. Naalala niya ang mga hapunan nila ni Liwayway noon. Isang simpleng sinigang o adobo lang ang nasa mesa. Pero ang buong bahay ay puno ng tawanan. Ang kwentuhan nila ay tungkol sa mga pangarap, sa mga anak, sa maliliit na bagay na nagpapasaya sa kanila. Ngayon, napapalibutan siya ng karangyaan. Pero ang nararamdaman niya ay isang malaking kawalan. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam siyang may pupuntahan sandali. Ang totoo, gusto niya lang makatakas. Gusto niyang makahinga. Nagmaneho siya ng walang direksyon hanggang sa maalala niya ang sinabi ng isang kasosyo sa negosyo kanina. May isang bagong kainan sa may baryo Maginhawa, Marco. Simple lang, pero grabe ang pila. Bunrieu daw ang tinda, ang sarap, pare. Baryo Maginhawa. Ang pangalan ay tila isang tinik na bumaon sa kanyang dibdib. Alam niyang doon nakatira ang isang tiyahin ni Liwayway. Dinala siya ng kanyang mga gulong patungo roon na tila may sariling isip. Ipinark niya ang kanyang kotse sa isang madilim na eskinita, sapat na layo para hindi siya makita. Ngunit tanaw na tanaw niya ang munting kariton na naliligo sa liwanag ng isang bumbilya. At nandoon siya, si Liwayway. Nakadaster lang ito at simpleng nakatali ang buhok, ngunit may kakaiba sa kanya. Ang dati malungkot niyang mga mata ay may kislap na ngayon habang nakikipag-usap sa mga customer. Nakita niyang tumawa ito sa isang biro ng matandang bumibili, isang tawang matagal na niyang hindi naririnig. Ang kanyang mga anak ay naglalaro sa gilid, mukhang masaya at malusog. Hindi ito ang Liwayway na kaawa-awa at umiiyak na kanyang tinalikuran. Ito ay isang Liwayway na nabubuhay, nagpupursige, at sa hindi maipaliwanag na dahilan, nasaktan si Marco. Nasaktan siya dahil hindi na siya bahagi ng buhay na yon. Isang pamilyar na pagsisisi ang gumapang sa kanyang puso. Malamig at mabigat. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Pag-uwi niya, naabutan niya ang kanyang ina sa sala, nagbabasa ng isang magazine. "Saan ka galing?" tanong ni Doña Esmeralda. Ang mga mata ay hindi umaalis sa binabasa. "May inasikaso lang, ma," sagot niya. "Huwag mo akong gawing tanga, Marco," sabi nito, at ibinaba ang magazine. Ang mga mata nito ay kasing talas ng dati. "Nakita ka ng driver ko sa baryo Maginhawa. Anong ginagawa mo sa lugar ng mga pulubi na yon?" Natahimik si Marco. Walang lihim na hindi nabubunyag sa kanyang ina. Tumayo si Doña Esmeralda at lumapit sa kanya. "Sinusubaybayan mo pa rin ba ang babaeng yon matapos ang lahat ng kahihiyang idinulot niya sa atin?" "Ma, wala akong ginagawang masama. Nagkataon lang. Nagkataon." Isang mapaklang tawa ang pinakawalan ng matanda. Ang sabi sa akin ay nagtitinda na raw siya ng pagkain sa bangketa. Isipin mo yon. Isang silaw. Kahit pa ex-silaw ay nagpapakain ng mga kargador at labandera. Anong sasabihin ng mga kaibigan natin? Anong sasabihin ng pamilya ni Isabel? Isa siyang mantsa, Marco. Isang mantsa na dapat ay matagal nang nabura. Hayaan na natin siya, ma. Nabubuhay naman siya ng tahimik. Pakiusap ni Marco. Tiningnan siya ni Doña Esmeralda nang may pagkasuklam. Tahimik? Walang tahimik sa isang kahihiyan-hihiyan. Akala ko ba ay natuto ka na? Akala ko ba ay naiintindihan mo na kung bakit kailangan siyang alisin sa buhay natin?
Mahina ka pa rin, Marco. Hanggang ngayon, mahina ka pa rin. Tumalikod ito at naglakad patungo sa telepono. Kung hindi mo kayang linisin ang kalat na iniwan mo, ako ang gagawa. Kinuha nito ang telepono at may tinawagan. Si Marco ay nakatayo lang doon, paralisado sa takot at kahihiyan. Narinig niya ang malamig at may awtoridad na boses ng kanyang ina sa kabilang linya. Rico? Oo, ako ito. May ipapagawa ako sa'yo. May isang babae sa baryo Maginhawa. Liwayway ang pangalan. Bantayan mo siya para sa akin. Bawat kilos, bawat galaw. Huminto sandali si Doña Esmeralda at isang masamang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Gusto kong malaman ang lahat. Tandaan mo, ang isang ipis ay hindi dapat hinahayaang makalapit man lang sa ating hapagkainan. Ilang araw nang pinagmasdan ni Liwayway ang business card na nakapatong sa kanyang maliit na altar. Nangingintab ang mga gintong letra sa ilalim ng liwanag ng kandila. Ginoong Nara Delgado. Ang pangalan ay tila isang bundok na napakataas akyatin. Ang bawat tingin niya rito ay nagdudulot ng halong pag-asa at takot. Tawagan mo na, Hija, sabi ni Aling Luz isang hapon habang nagbibilang sila ng kanilang maliit na kita. Anong mawawala sa'yo? Ang hindi ay naririyan na. Paano kung oo ang makuha mo? Tama si Tia Luz, ngunit ang alaala ng pagtitiwala niya kay Marco, isang lalaking mayaman at makapangyarihan din, ay isang multo na bumubulong sa kanyang isipan. Paano kung isa lang itong laro para sa kanila? Paano kung pagtatawanan lang siya? Ngunit sa tuwing tinitingnan niya ang kanyang mga anak, na masayang naghahabulan sa kanilang maliit na bakuran, nawawala ang kanyang pag-aalinlangan. Hindi ito para sa kanya. Ito ay para sa kanila. Para sa kinabukasan na ninakaw sa kanila. Buong lakas ng loob, kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at nanginginig ang mga daliring tinipa ang numero. Sa pangatlong ring may sumagot. Isang boses ng babae, malamig at profesional. Delgado Food Ventures, good morning. Hello po. Pwede ko po bang makausap si Ginoong Nara Delgado? Halos pabulong niyang sabi. May I know who's calling? Ako po si Liwayway di Makulangan. Yung nagtitinda po ng bunrieo. Agad siyang nahiya sa kanyang sinabi. Ilang sandali ng katahimikan, inaasahan na niyang sasabihing abala ito. Ngunit nagulat siya sa narinig. One moment please. Pagkaraan ng ilang segundo, ang baritonong boses na yon ang narinig niya sa kabilang linya. Ginang di Makulangan. Sir, magandang araw po. I've been expecting your call. Diretsong sabi nito. Pumunta ka sa opisina ko. Bukas, 10:00 ng umaga. At ibinaba na nito ang tawag. Kinabukasan, suot ang pinakamatinong bestida na ipinahiram sa kanya ni Aling Luz. Tumayo si Liwayway sa harap ng isang nagtataasang gusali na gawa sa salamin at bakal. Ang gusali ng Delgado Food Ventures ay tila isang higanting nakatitig sa buong syudad. Pakiramdam niya ay isa siyang langgam na naligaw sa palasyo. Ang opisina ni Ginoong Nara ay nasa pinakatuktok. Ang dingding ay puro salamin, tanaw ang buong kalangitan. Malinis, minimalist, malamig. Tulad ng may-ari nito. Umupo ka, sabi nito, nakaturo sa isang silyang nasa harap ng kanyang malaking mesa. Umupo si Liwayway. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit sa ibabaw ng kanyang kandungan. Hindi ako nagbibigay ng limos, Ginang di Makulangan, panimula ni Nara, habang inilalatag sa mesa ang isang folder. Nag-i-invest ako sa potensyal, at ang luto mo ay may potensyal. Binuksan nito ang folder. Sa loob ay mga papeles, isang business plan. Tutulungan kitang gumawa ng plano para makakuha ka ng maliit na loan sa bangko. Hindi galing sa akin ang pera, kundi galing sa sarili mong pagsisikap. Tutulungan kitang mahanap ang tamang pwesto,
Idisenyo ang isang maliit ngunit malinis na kainan at ituro sa iyo ang mga pamantayan sa food safety. Ang kapalit, kapag lumago na ang negosyo mo, ang kumpanya ko ang magiging exclusive supplier mo. Natulala si Liwayway. Hindi awa ang inaalok nito, kundi isang partnership, isang pagkakataon, isang pagkilala sa kanyang kakayahan. Sa mga sumunod na linggo, ang mundo ni Liwayway ay umikot sa pag-aaral at pagpaplano. Gabi-gabi, pagkatapos niyang magtinda, darating si Ginoong Nara sa bahay ni Aling Luz. Doon, sa kanilang munting mesa, pag-aaralan nila ang mga blueprint. Minsan, magdadala ito ng iba't ibang sangkap para subukan nilang ihalo sa kanyang recipe. Sa mga gabing iyon, unti-unting nakikita ni Liwayway ang ibang bahagi ni Nara. Ang lalaking seryoso sa opisina ay nagiging isang masugid na guro sa gabi. Mahigpit ito sa detalye, ngunit patas. At sa mga bihirang pagkakataon, kapag nasasarapan sa kanyang mga eksperimento sa luto, nakikita niya itong bahagyang ngumingiti. Isang ngiting nagpapainit sa kanyang puso. Sa isang pagkakataon, habang sabay nilang inaabot ang isang blueprint, nagdikit ang kanilang mga kamay. Isang kuryente ang tila dumaloy sa katawan ni Liwayway. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Namumula ang pisngi. Nakita niyang bahagyang natigilan din si Nara bago ito tumikhim at bumalik sa pagiging seryoso. Anong ipapangalan natin dito? Tanong ni Nara isang gabi. Bunya kay Posana, tulad ng sa lola ko. Sagot ni Liwayway. Umiling si Nara. We need something that signifies hope. Something brilliant. Tumingin ito sa kanya. Ikaw ang sinag. Ang iyong talento ang tala. Sinagtala, kusina. Sinagtala, kusina. Beep An Sao. Napakaganda. At dumating ang araw ng pagbubukas. Isang maliit, ngunit malinis, at maliwanag na pwesto sa isang mas mataong kalye. Ang pangalang Sinagtala Kusina ay nakasulat sa isang magandang signboard. Puno ang lugar. Ang halimuyak ng kanyang bunrieo ay nangingibabaw sa ere. Nakatayo si Liwayway sa likod ng counter, abala sa pag-aasikaso. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pasasalamat. Tumingin siya sa kanyang mga anak na masayang kumakain sa isang sulok. Nakita niya si Aling Luz na buong pagmamalaking nagsisilbi sa mga customer. Sa di kalayuan, sa kabilang kalsada, nakatayo si Nara sa tabi ng kanyang kotse. Nakasandal lang ito, pinagmamasdan ng tagumpay na sabay nilang binuo. At sa mukha nito, malinaw na nakita ni Liwayway ang isang ngiti. Isang tunay at hindi pilit na ngiti. Habang papalubog ang araw at patuloy ang pagdagsa ng tao, biglang bumukas ang pinto. Isang lalaking pamilyar ang mukha ang pumasok, may kasamang photographer. Isang kilalang food critic na madalas niyang mapanood sa TV. Ang lahat ng ingay sa loob ng kainan ay tila humina. Ang lahat ng mata ay napunta sa bagong dating. Ang puso ni Liwayway ay biglang kumabog ng napakabilis. Ito na, ang pagsubok. Nakatayo si Liwayway na parang estatwa sa likod ng counter, ang kilalang food critic. Si Anton Ocampo ay dahan-dahang tumayo matapos ubusin ang kanyang bunrieo. Walang emosyon sa mukha nito. Tumango lang ito sa kanya, nag-iwan ng eksaktong bayad sa mesa at tahimik na lumabas kasama ang kanyang photographer. Walang sinabi, walang ngiti, walang komento. Ang katahimikan na iniwan nito ay mas nakakabingi pa sa ingay ng mga customer kanina. Buong gabi, hindi mapakali si Liwayway. Nagkamali ba siya? May kulang ba sa lasa? Ang munting pag-asang nagsisimula nang sumibol sa kanyang puso ay tila biglang diniligan ng pagdududa. Kinabukasan, habang naghahanda siya para sa isa na namang abalang araw, humahangos na pumasok si Aling Luz. Hawak-hawak ang kanyang cellphone. Liway, Hija, tingnan mo ito. Bilis! Nanginginig ang boses ng matanda sa tuwa.
Ipinakita nito sa kanya ang isang sikat na food blog. At naroon sa pinakaitaas, ang headline ay tila isang pangarap. Sinagtala kusina, hindi lang bunriw, kundi 1 kilong pag-asa sa bawat mangkok. Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway habang binabasa ang artikulo. Bawat salita ni Anton Ocampo ay tila isang mainit na yakap sa kanyang pagkatao. Ang bunriyaw ni Liwayway di Makulangan ay higit pa sa pagkain. Ito ay isang kwento. Sa bawat higop ng mayaman at komplikadong sabaw, mararamdaman mo ang init ng isang tahanan, ang pait ng isang kabiguan, at ang tamis ng isang pagbangon. Ito ang lasa ng katatagan. Ang Sinagtala Kusina ay hindi isang restaurant. Ito ay isang testimonya na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may mga bituin na handang magbigay liwanag. Hindi na napigilan ni Liwayway ang kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pait o sakit. Ito ay luha ng kaligayahan, ng validation. Habang bumabagsak ang mga ito sa screen ng cellphone, naalala niya ang sarili niya, nakaluhod sa ilalim ng ulan, basang-basa, at walang-wala. Sino ang mag-aakala na ang babaeng yon ay ang siya ring binabasa niya ngayon sa isang sikat na artikulo? Ang review ay parang isang apoy na mabilis kumalat. Kinabukasan, bago pa man magbukas ang Sinagtala Kusina, ang pila ng mga tao ay abot na sa kabilang kanto. Ang telepono ay walang tigil sa pagring para sa mga reservation at inquiry. Ang maliit na kainan ay naging isang biglaang destination. Lumipas ang mga buwan. Ang isang maliit na kainan ay naging 2, tapos 3. Si Liwayway, mula sa isang simpleng tindera sa bangketa, ay isa ng ganap na negosyante. Nakabili na siya ng isang maliit ngunit disenteng bahay para sa kanyang pamilya. Nabibili na niya ang lahat ng gusto ng kanyang mga anak. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi materyal. Ito ay ang pagbabago sa kanyang sarili. Isang araw, habang nag-i-interview siya ng mga bagong empleyado para sa kanyang ika-4 na branch, isang babae ang umupo sa harap niya. Ang damit nito ay luma na. Ang sapatos ay podpod at ang mga kamay ay magaspang. Ngunit sa mga mata nito, nakita ni Liwayway ang parehong apoy na mayroon siya noon. Isang gutom na patunayan ang sarili. "Wala po akong natapos, ma'am," sabi ng babae. "Pero masipag po ako at handang matuto. Kailangan ko lang po ng pagkakataon para sa mga anak ko." Ngumiti si Liwayway. Hinawakan niya ang kamay ng babae. "Hindi ko tinitingnan ang diploma, ate. Ang tinitingnan ko ay ang puso at ang pagnanais na umasenso. Welcome to Sinagtala Kusina." Iyon ang naging misyon niya. Ang kanyang mga restaurant ay naging kanlungan para sa mga single mothers, mga babaeng dumaan sa parehong pagsubok na kanyang pinagdaanan. Tinuruan niya sila hindi lang magluto, kundi mangarap muli. Isang gabi, pagkatapos ng isang nakakapagod na araw, tinawagan siya ni Nara. "May gusto akong ipakita sa'yo," sabi nito sa kabilang linya. "Susunduin kita. Magbihis ka ng maganda." Dinala siya ni Nara sa isang lugar na hindi niya pa napupuntahan. Isang hardin sa tuktok ng isang burol. Tanaw ang kumikinang na mga ilaw ng buong syudad. May nakahandang isang simpleng mesa para sa kanilang dalawa. "Tingnan mo yan, Liway," sabi ni Nara, nakaturo sa mga ilaw sa ibaba. "Noong una kitang makilala, isa ka lang sa mga ilaw na yan. Maliit at halos hindi napapansin. Pero ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Ikaw ang isa sa pinakamaliwanag." Napangiti si Liwayway. "Salamat sa'yo, Nara. Hindi ko to magagawa kung wala ka." "Nag-invest ako sa talento mo, Liway." Sagot nito, ang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. "Pero ang lakas ng loob mo, yan, sa'yo lahat yan." Sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Liwayway ang isang kakaibang kapayapaan at kilig.
Sa tabi ni Nara, pakiramdam niya ay ligtas siya. Pakiramdam niya ay karapat-dapat siyang mahalin. Pag-uwi niya sa kanyang restaurant para kunin ang ilang gamit, masaya ang kanyang puso. Ang buhay ay perpekto. Ngunit pagpasok niya, isang malaking flower arrangement ng mga puting lilies ang sumalubong sa kanya. Napakaganda, napaka-elegante. Ngumiti siya. Siguradong galing ito kay Nara, isang matamis na pagtatapos sa kanilang gabi. Kinuha niya ang maliit na card na nakasabit dito. Binuksan niya ito. Ang kanyang ngiti ay abot sa mga tenga. Ngunit habang binabasa niya ang maikling mensahe, ang kanyang nangiti ay dahan-dahang naglaho. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Ang card ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Palagi kong alam na kaya mo, Marco. Ang pangalan ni Liwayway ay nasa lahat ng dako, sa mga food blog, sa mga social media post, maging sa isang segment sa morning news. Ang kwento ng kanyang pagbangon ay naging inspirasyon sa marami. Ngunit para kay Doña Esmeralda, ang bawat papuri kay Liwayway ay isang insulto. Bawat larawan ng tagumpay nito ay isang sampal sa kanyang mukha. Isang umaga, habang nag-aalmusal, itinapon ni Doña Esmeralda ang hawak na dyaryo sa mesa. Ang mukha ni Liwayway nakangiti habang tumatanggap ng isang Woman Entrepreneur of the Year Award, ang nasa lifestyle style section. Kasuklam-suklam ng gagalaiting bulong ng matanda. Ang babaeng dapat ay nabubulok na sa burak, ngayon ay ipinagmamalaki pa ng lahat, ginawa niyang katatawanan ng pamilya natin. Si Marco, na tahimik na kumakain, ay hindi umimik. Sanay na siya sa galit ng kanyang ina. Biglang bumaling sa kanya si Doña Esmeralda. Ang mga mata ay nanlilisik. At ikaw, alam kong ikaw ang nagpadala ng mga bulaklak na yon. Anong akala mo, Marco? Nababalikan ka niya? Natatanggapin ka niya ulit ngayong may pangalan na siya? Ginagamit ka lang niya para lalo tayong ipahiya. Ma, wala namang masama sa pagbati sa kanya. Katwiran ni Marco. Nararapat lang naman sa kanya yon. Isang malakas na kalabog ang ginawa ng matanda. Nang ihampas nito ang kanyang palad sa mesa, nagpatalsikan ang mga kubyertos. Nararapat. Ang nararapat sa kanya ay manatili sa lugar kung saan siya nababagay, sa ilalim ng ating mga paa. Ang tagumpay niya ay isang sampal sa desisyon kong palayasin siya. Ipinapamukha niya sa lahat na ako ang nagkamali at hindi ako papayag. Sa sobrang galit, nadurog ng matanda ang hawak na tasa ng kape. Tumayo ito. Hindi inalintana ang dugo na tumutulo mula sa kanyang palad. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang determinasyon na nakakakilabot. Ang pagkainggit niya ay naging isang obsesyon. Kailangan niyang wasakin si Liwayway sa anumang paraan. Kinagabihan, sa isang madilim at mabahong eskinita sa Tondo, isang kotse ang huminto. Bumaba si Doña Esmeralda. Ang kanyang mamahaling damit at alahas ay tila isang anomalya sa lugar na yon. Isang lalaking may peklat sa mukha, si Rico, ang sumalubong sa kanya. Ito ang tauhan na inutusan niyang magmanman kay Liwayway. Anong balita? Malamig na tanong ng matanda. Malinis siyang magtrabaho, Donya, sagot ni Rico. Walang makitang butas. Ang mga supplier niya, galing lahat sa kumpanya ni Delgado. Ang mga tauhan niya, loyal sa kanya. Lahat ng tao ay may kahinaan. Lahat ng tao ay may presyo. Giit ni Doña Esmeralda. Kung walang butas, gumawa ka ng butas. Nag-isip si Rico. May isa, Donya. Noong nagsisimula pa lang siya sa kariton, may isang lalaki siyang nakaaway, si Mang Cardo. Nagpautang sa kanya ng maliit na halaga, pero malaki ang tinubo. Nagreklamo si Liwayway sa barangay, napahiya si Mang Cardo. Isang masamang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Doña Esmeralda. Perpekto, hanapin mo ang Mang Cardo na yan.
Ang sumunod na tagpo ay sa ilalim ng isang tulay. Si Mang Cardo, isang lalaking mukhang desperado at lulong sa sugal, ay nanginginig sa harap ni Doña Esmeralda. Inilapag ng matanda ang isang makapal na sobre sa isang maruming mesa. 100,000, sabi ni Doña Esmeralda. Ang kailangan mo lang gawin ay umarte, magdala ka ng mga kasama. Pumunta kayo sa pinakasikat na branch ng Sinagtala Kusina. Umorder kayo. At pagkatapos ng ilang minuto, magsisigaw kayo na masakit ang tiyan ninyo. Sabihin ninyong nalason kayo sa pagkain niya. Gawin mong kapani-paniwala. Nanlaki ang mga mata ni Mang Cardo sa halaga. Pero Donya, paano kung mahuli? Huwag kang mag-alala. Nakahanda na ang mga abogado ko at sisiguraduhin kong may media na darating para i-cover ang insidente. Ang kailangan ko lang ay ang iyong pag-arte at pagkatapos, ang perang ito ay sayo na. Ang tukso ng pera ay napakalakas. Tumango si Mang Cardo. Sige po, Donya, masusunod po. Samantala, sa Sinagtala Kusina, si Liwayway ay masayang-masaya. Katatapos lang ng isang successful na charity event na inorganisa ng kanyang kumpanya para sa mga batang ulila. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Ang buhay ay hindi na niya mahihilingan pa. Habang nagliligpit siya ng gamit, tumunog ang kanyang telepono. Si Nara. Congratulations sa event mo kanina, sabi nito sa mainit na boses. I'm proud of you, Liway. Salamat, Nara. Salamat sa lahat. Nasa gitna sila ng kanilang matamis na pag-uusap nang biglang pumasok ang kanyang branch manager, si Marites, na namumutla at humahangos. Ma'am Liway! Ma'am, may problema po tayo sa Green Hills branch. Sigaw nito, ang boses ay puno ng panik. May emergency! Buksan niyo po ang social media. Bilis po! Nagpaalam si Liwayway kay Nara at dali-daling binuksan ang kanyang Facebook. Ang unang bumungad sa kanya ay isang live stream. Ang video ay magalaw. Ang tunog ay magulo. Ngunit ang eksena ay malinaw na parang isang bangungot. Ang video ay kuha sa loob ng kanyang pinakamalaking restaurant. Isang grupo ng mga customer sa pangunguna ni Mang Cardo ay nakahandusay sa sahig, namimilipit sa sakit. Ang ilan ay tila nagsusuka. Ang mga tao ay nagsisigawan. Ang kanyang mga staff ay litong-lito. At ang boses ng nagla-livestream ay paulit-ulit na sumisigaw. Nalason kami. Nalason kami sa pagkain ng Sinagtala Kusina. Tulungan niyo kami. Ang video ay mayroon ng libo-libong shares. Ang kanyang perpektong mundo, sa isang iglap, ay nagsimulang gumuho. Parang isang panaginip na hindi niya magisingan. Ang livestream video ay ang simula lamang ng isang bangungot na walang katapusan. Sa loob lamang ng ilang oras, ang Sinagtala Kusina ay naging trending topic sa social media para sa lahat ng maling dahilan. Sinagtala, food poisoning. Ang boycott, Sinagtala. Ang mga hashtag ay tila mga punyal na paulit-ulit na itinarak sa kanyang puso. Nang dumating si Liwayway sa Green Hills branch, hindi mga ambulansya ang sumalubong sa kanya, kundi isang pader ng mga reporter at media van. Ang mga ilaw ng kamera ay nakakakasilaw. Ang mga mikropono ay itinututok sa kanyang mukha. Ginang di makulangan, totoo po bang may lason ang inyong pagkain? May komento po ba kayo sa mga biktima na nasa ospital na ngayon? Sinasadya niyo raw po itong gawin para makatipid sa ingredients. Totoo po ba? Ang mga tanong ay walang awa, tulad ng mga batong ibinabato sa kanya. Hindi siya makasagot. Hinahanap ng kanyang mga mata ang kanyang mga tauhan, ngunit ang nakikita lang niya ay ang galit at mapanghusgang mga mukha ng mga estranghero. Naitulak siya, nayugyog, hanggang sa mailigtas siya ng kanyang mga staff at maipasok sa loob ng restaurant kung saan naghihintay na ang mga health inspector. Pag-uwi niya sa bahay, ang impyerno ay sumunod sa kanya. Binuksan niya ang kanyang cellphone, umaasang makakita ng kahit isang salita ng suporta.
Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang baha ng galit. Mukha pa lang, mukhang pera na. Hindi na ako magtataka. Ganyan talaga pag galing sa hirap, gagawin lahat para yumaman. Kahit makasakit ng kapwa. At dapat diyan makulong. Isara ang lahat ng branch niyan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Habang nag-scroll, ang bawat komento ay mas masakit pa sa sampal ni Doña Esmeralda. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang pinanggalingan ay ginagamit na namang sandata laban sa kanya. Pinatay niya ang kanyang cellphone, ngunit hindi niya kayang patayin ang mga boses sa kanyang isipan. Kinabukasan, nagsimulang dumating ang mga tawag. Ang kanyang meat supplier, ang kanyang vegetable supplier. Isa-isa silang tumatawag para kanselahin ang kanilang kontrata. Ang mall, kung saan sana itatayo ang kanyang ikalimang branch, ay nagpadala ng email. Binabawi ang kanilang alok. Ang pangarap niya ay gumuho, brick by brick, sa harap ng kanyang mga mata. Ang pinakamasakit ay nang dumating ang isang opisyal na sulat mula sa Department of Health. Lahat ng kanyang restaurant ay pansamantalang isasara at isa sa ilalim sa masusing investigasyon. Ang dilaw na closed for sanitary investigation tape na idinikit sa salaming pinto ng kanyang mga pinaghirapan ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang kanyang mga empleyado, ang mga babaeng tinulungan niya, ay nagtipon sa kanyang bahay. Nakikita niya ang takot sa kanilang mga mata, ngunit nakikita rin niya ang pagtitiwala. Ma'am Liway, hindi po kami naniniwala sa kanila, sabi ni Marites, ang kanyang unang manager. Alam po namin kung gaano kayo kalinis at kaingat sa pagkain. Frame up po ito. Ang kanilang suporta ay dapat sanang magpalakas sa kanya. Ngunit mas lalo lang nitong pinabigat ang kanyang dibdib. Paano na sila ngayon? Paano na ang mga pamilyang umaasa sa kanya? Gabi na nang dumating si Nara. Ang kanyang muka ay seryoso, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Huwag kang makinig sa kanila, Liway, sabi nito kaagad. This is a demolition job. A classic setup. Masyadong mabilis, masyadong coordinated. Nagsimula itong maglakad-lakad sa sala, hawak ang telepono. Nakausap ko na ang legal team ko. Pinapakuha ko na ang CCTV footage. Nagpadala na rin ako ng sample ng pagkain ninyo sa isang independent laboratory. We will fight this. Ngunit si Liwayway ay tila wala sa sarili. Nakatitig lang siya sa kawalan. Napansin ni Nara ang kanyang pananahimik. Lumapit ito at lumuhod sa harap niya. Liway, look at me. Malalagpasan natin to. Tumingin si Liwayway sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Para pagaanin ang loob niya, sinabi ni Nara, alam mo ba, ganitong-ganito ang ginawa sa akin noon, nung nagsisimula pa lang ako. May isang malaking kalaban na sinubukan akong sirain. Pinagbintangan, siniraan, pero bumangon ako. At ikaw din, babangon ka. Sinabi yon ni Nara para bigyan siya ng lakas, para ipaalam na naiintindihan niya ang pinagdadaanan nito. Ngunit sa isipan ni Liwayway, na puno ng takot at pagdududa, ang kanyang mga salita ay naging lason, bigla. Lahat ay nagkaroon ng kahulugan sa isang baluktot na paraan. Kaya pala siya tinulungan. Awa, mahinang bulong ni Liwayway. Natigilan si Nara. Anong sinasabi mo? Tumingin si Liwayway sa kanya at sa unang pagkakataon, ang mga mata niya ay nagkaroon ng emosyon, isang malamig na galit. Kaya pala ganun na lang ang interes mo sa akin. Hindi dahil sa talento ko, hindi dahil naniniwala ka sa akin. Tumayo siya, ang boses ay nanginginig sa sakit. Tinulungan mo ako dahil nakikita mo ang dati mong sarili sa akin. Isa lang akong charity case, isang proyektong ginawa mo para pagalingin ang sarili mong mga sugat sa nakaraan. Liway, that's not true. Gulat na sabi ni Nara. Hindi ba? Isang hamak na tagaluto sa bangketa.
Ang perpektong biktima na pwede mong iligtas para maramdaman mong bayani ka. Sigaw ni siya, ang mga luha ay bumabagsak na sa kanyang pisngi. Hindi ko kailangan ng awa mo, Ginoong Delgado. Hindi ko kailangan ng kahit sino. Liway, nasasaktan ka lang kaya mo nasasabi yan. Umalis ka na. Putol niya sa sasabihin nito. Umalis ka na. Iwanan mo akong mag-isa. Nasaktan at hindi makapaniwala, tumalikod si Nara at tahimik na umalis. Nang magsara ang pinto, doon lang bumagsak ang lahat ng lakas ni Liwayway. Nag-iisa na siya. Itinaboy niya ang nag-iisang taong handang tumulong sa kanya. Kinagabihan, pinuntahan niya ang kanyang unang restaurant, ang Sinagtala Kusina, na naging simbolo ng kanyang pagbangon. Ngayon, ito ay madilim, tahimik, at may nakasabit na dilaw na tape sa pinto. Parang isang crime scene. Binuksan niya ang pinto at pumasok sa madilim na kusina. Ang lugar na dati puno ng buhay at halimuyak ng pag-asa ay ngayon malamig at walang laman. Ang tanging naririnig ay ang kanyang sariling mga hikbi. Doon, sa gitna ng kusinang binuo ng kanyang mga pangarap, bumagsak siya sa sahig. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at umiyak ng umiyak hanggang sa wala ng luhang lumabas. Ang kanyang pag-asa, ang kanyang lakas, ang kanyang pangarap, lahat ay nawala. Wala na. Tapos na. Pinanood ni Marco ang balita sa malaking flat screen TV sa kanyang sala. Ang mukha ni Liwayway habang sinusugod ng media ay paulit-ulit na ipinapakita. Ang dati maningning nitong mga mata ay ngayon puno ng gulat at sakit. Bawat sigaw ng mga reporter, bawat mapanghusgang headline ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Mission accomplished, I suppose? Ang boses ni Isabel, ang kanyang asawa, ay puno ng panunuya. Nakaupo ito sa isang sopa, nagbabasa ng isang fashion magazine na tila walang pakialam. Finally, that woman is out of the headlines. She was becoming a nuisance. Mabuti na rin yan. At least now, people will stop comparing me to her. Tiningnan siya ni Marco. You think this is right? Nagkibit-balikat si Isabel. I don't think about right or wrong, Marco. I think about what's beneficial. And this is beneficial for the Silo family's image. Your mother is a genius, isang henyo. Iyon ang tingin ng lahat sa kanyang ina. Isang matalino at walang awang strategist. Ngunit habang tinitingnan ni Marco ang wasak na imahe ni Liwayway sa TV, ang nakikita niya ay hindi isang henyo, kundi isang halimaw. At ang pinakamasakit sa lahat, alam niyang bahagi siya ng paglikha sa halimaw na yon. Ang kanyang pananahimik, ang kanyang pagsunod. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Ang imahe ni Liwayway noong una niya itong makilala, noong kasal nila, noong ipinanganak ang kanilang mga anak, at noong gabing pinalayas niya ito, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Kinabukasan, hindi na niya natiis. Kailangan niyang malaman ang katotohanan, kahit pa alam na niya sa puso niya kung sino ang may kagagawan. Sa opisina ng kanyang ina, nagpanggap siyang may kukunin. Habang abala ang kanyang ina, sa isang phone call, lihim niyang binuksan ang drawer nito. Alam niya kung saan ito nagtatago ng mga espesyal na dokumento. At naroon nga, isang sobre na may mga resibo ng malaking cash withdrawal mula sa bangko na may petsa ilang araw bago ang food poisoning incident, at isang maliit na papel kung saan nakasulat ang isang pangalan at numero, Mang Cardo. Ang pangalan ay pamilyar. Naalala niyang minsan itong nabanggit ni Liwayway noon, isang lalaking nagtangkang man lamang dito. Biglang bumukas ang pinto. Anong ginagawa mo dyan? Ang boses ni Doña Esmeralda ay matalim. Mabilis na isinara ni Marco ang drawer. Wala ma, may hinahanap lang. Ngunit ang mga mata ng kanyang ina ay hindi mapagkakamalan. Alam nitong may nakita siya. Lumapit ito at umupo sa kanyang silya. Kalmado,
ngunit mapanganib. Tapos na ang problema, Marco. Huwag mo nang kalkalin pa, sabi nito. Ma, anong ginawa mo? Hindi na napigilan ni Marco. Sinira mo ang buhay niya, ang kabuhayan niya. Ina siya ng mga apo mo. Isang malamig na tawa ang narinig niya. Mga apo, sila mismo ang dahilan kung bakit ko ito ginawa. Para protektahan ang pangalan na dadalhin nila. Ang pangalan na dinungisan ng ina nila. Hindi niya dinungisan ang pangalan natin. Ikaw ang sumisira sa pangalan natin sa mga ginagawa mo, sigaw ni Marco. Sa unang pagkakataon, nakita niyang nagulat ang kanyang ina sa pagsigaw niya. Ngunit mabilis itong napalitan ng galit. Tumayo ito at sinampal siya. Wala kang alam sa sakripisyo, Marco. Lumaki ka sa yaman na pinaghirapan ko. Ginawa ko ang lahat para hindi mo maranasan ang kahihiyan ng pagiging mahirap. At ang babaeng yon, siya ang representasyon ng lahat ng kinasusuklaman ko, ng kahirapan, ng kahihiyan. Tinitigan ni Marco ang kanyang ina. At sa sandaling iyon, hindi na niya nakita ang isang ina, kundi isang babaeng bilanggo ng sarili nitong mapait na nakaraan. Isang babaeng handang manakit ng iba para lang takpan ang sarili nitong mga sugat. Hindi pagprotekta ang tawag dyan, Ma. Kasamaan yan. Mahina niyang sabi. Puno ng pinalidad. Tumalikod siya at naglakad palabas. Saan ka pupunta? Sigaw ni Doña Esmeralda. Marco, bumalik ka dito. Kung lalabas ka sa pintong yan para tulungan siya, huwag mo na akong ituring na ina. Huminto si Marco sa may pinto, ngunit hindi siya lumingon. Matagal na, Ma. Matagal mo nang ipinaramdam sa akin na mas importante ang negosyo at ang pangalan ng pamilya kaysa sa sarili mong anak. At tuluyan na siyang lumabas, isinara ang pinto sa mga sigaw ng kanyang ina. Alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Nagmaneho siya papunta sa pinakamadilim na sulok ng tondo. Gamit ang perang dala niya at ang kaunting impluwensya na mayroon siya, hindi naging mahirap hanapin si Mang Cardo sa isang sugalan. Itinulak niya ito sa isang eskinita. Magkano ang binayad sa'yo ng nanay ko para sirain si Liwayway? Diretsong tanong ni Marco. Nanginginig sa takot si Mang Cardo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Inilabas ni Marco ang kanyang cellphone at pinindot ang record button. Magsalita ka. Sabihin mo sa akin ang lahat. Kung hindi, sisiguraduhin kong hindi ka lang sa barangay mapapahiya. Sisiguraduhin kong sa kulungan ka mabubulok. Nakita ni Mang Cardo ang determinasyon sa mga mata ni Marco. Sa pagitan ng takot sa mga silaw at sa posibleng pagkakakulong, pinili niyang iligtas ang sarili. Nagsimula siyang magsalita. Ikinukwento ang lahat ng detalye ng maruming plano. Nang matapos ang pag-amin, pinatay ni Marco ang recording. Mayroon na siyang ebidensya. Hawak niya ang katotohanan sa kanyang mga kamay. Ngayon, mayroon siyang pagpipilian. Ang manahimik at manatiling duwag habang buhay o ang itama ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa niya. Sumakay siya sa kanyang kotse. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila nabawasan. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, alam niya ang tamang gawin. Nagmaneho siya. Hindi papunta sa kanyang opisina. Hindi papunta sa kanyang bahay. Nagmaneho siya papunta sa lugar kung saan alam niyang matatagpuan niya si Liwayway sa madilim at isinarang sinagtala kusina. Nakatayo si Liwayway sa gitna ng kanyang madilim na kusina, nakatingin sa dilaw na closed tape na tila isang harang na hindi na niya kayang lagpasan. Ang amoy ng mga pampalasa ay napalitan ng amoy ng alikabok at kabiguan. Narito siya, sa parehong lugar kung saan niya binuo ang kanyang mga pangarap. At ngayon, narito rin siya para ibaon ang mga ito. Isang tunog ng humihintong sasakyan sa labas ang pumutol sa kanyang pag-iisa. Sinundan ito ng mga yabag na papalapit sa pinto. Kumabog ang kanyang dibdib. Si Nara. Siguradong si Nara iyon
bumalik para muling subukang tumulong. At hindi niya alam kung handa na siyang harapin ito. Ngunit nang bumukas ang pinto, hindi ang anino ni Nara ang kanyang nakita, kundi ang anino na matagal na niyang kinalimutan, ang anino na matagal na niyang isinumpa. Si Marco. Nakatayo ito sa may pintuan. Ang liwanag mula sa poste sa labas ay lumilikha ng isang silhueta. Ang kanyang mukha ay nasa dilim, ngunit nakikita ni Liwayway ang pag-aalinlangan sa tindig nito. Anong ginagawa mo dito? Ang boses ni Liwayway ay walang emosyon, kasing lamig ng sahig na kanyang tinatapakan. Liway! Panimula ni Marco. Ang boses ay mababa at puno ng pagsisisi. Alam kong ako ang huling tao na gusto mong makita ngayon. Hindi sumagot si Liwayway. Tinalikuran niya ito at naglakad palayo. Pero kailangan mong pakinggan to. Pagpapatuloy ni Marco. Ang kanyang boses ay mas may diin na ngayon. May inilabas itong cellphone. Sa isang pindot, isang pamilyar at garalgal na boses ang umalingaw-ngaw sa tahimik na kusina. Boses ni Mang Cardo. Sinabi ni Doña Esmeralda, umarte lang daw kami. Binigyan niya ako ng 100,000. Sabi niya, siguraduhin daw naming magmukhang totoo na may media na darating. Bawat salita sa recording ay tila isang dagitab na gumigising sa bawat himaymay ng nanlalamig na katawan ni Liwayway. Ang pag-amin, ang katotohanan. Dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at bigla ang pag-usbong ng galit. Paano? Kinausap ko siya, sagot ni Marco. Inilapag ang cellphone sa isang mesa. Liway, patawad. Alam kong huli na ang lahat para sa salitang yan. Pero hindi ko na kayang manahimik habang sinisira kanya ng ganito. Tinitigan ni Liwayway ang lalaki. Ang dating asawa na hinayaan siyang itapon sa gitna ng ulan. Ang duwag na lalaking nagtago sa likod ng kanyang ina. Ngayon, nakatayo ito sa harap niya. Ibinibigay ang sandata na kailangan niya para lumaban. Kinuha ni Liwayway ang cellphone. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig sa takot, kundi sa nag-aalab na determinasyon. Gagamitin ko to, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag na ngayon. Hindi para sa'yo, hindi para patawarin ka, kundi para sa mga anak ko, para sa mga taong umasa sa akin, at para sa sarili ko. Tumango si Marco, tinatanggap ang bawat salitang karapat-dapat sa kanya. Iyon lang ang kailangan ko, maging karapat-dapat man lang sa kapatawaran ng mga anak natin balang araw. Habang nagaganap ang lahat ng ito, sa kabilang bahagi ng syudad, may isa pang laban na isinasagawa. Kahit na itinaboy siya ni Liwayway, hindi tumigil si Nara. Gamit ang kanyang impluwensya, nagpatawag siya ng isang press conference. Sa harap ng media, hindi emosyon ang kanyang ipinakita, kundi katotohanan. Ayon sa resulta ng independent laboratory na aming kinumisyon, sabi niya sa harap ng mga kamera, hawak ang mga opisyal na dokumento at kinumpirma mismo ng Department of Health. Walang anumang bakas ng lason, bakterya o anumang harmful substance ang natagpuan sa mga food sample na kinuha mula sa sinagtala, kusina. Ang pagkain nila ay 100% safe. Kasabay ng press conference ni Nara, isang video ang nagsimulang mag-viral sa social media. Ito ay pinangunahan ni Marites at ng iba pang mga empleyado ni Liwayway. Isa-isa. Sa harap ng kamera, ibinahagi nila ang kanilang mga kwento. Si Ma'am Liway po ang nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon noong tinalikuran na ako ng lahat. Itinuring niya kaming pamilya, hindi lang empleyado. Imposibleng manlason si Ma'am. Mas gugustuhin pa niyang malugi kaysa may mapahamak na customer. Ganyan niya kami pinalaki. Ang tatlong ataking ito, ang pag-amin ni Mang Cardo na ipinasa ni Marco sa isang sikat na journalist, ang siyentipikong ebidensya mula kay Nara at ang emosyonal na testimonya ng mga empleyado
ay naging isang perpektong bagyo. Ang opinyon ng publiko ay bumaliktad ng mas mabilis pa kaysa sa pagkalat ng unang kasinungalingan. Ang boycott sinagtala ay napalitan ng justice for Liwayway. Ang galit ng mga tao ay nabaling mula kay Liwayway patungo sa tunay na salarin, si Doña Esmeralda Silao. Ang pangalan ng mga Silao, ang pangalang pinaghirapan ni Doña Esmeralda na protektahan, ay ngayon naging simbolo ng kasamaan at panlilinlang. Sa gitna ng lahat ng ingay at pagbabaliktad ng tadhana, umuwi si Liwayway. Sinalubong siya ni Aling Luz ng isang mahigpit na yakap. "Nanalo ka, Hija! Nanalo ka!" Ngumiti si Liwayway, isang ngangiting pagod ngunit matatag. Oo, nanalo siya sa laban. Ngunit may isang digmaan pa siyang kailangang tapusin. Habang nakaupo sila, biglang nagsalita si Aling Luz. "Liway, ngayon ang death anniversary ng papa ni Marco, hindi ba?" Natigilan si Liwayway. Sa lahat ng gulo, nakalimutan niya. Ang araw ng kanyang pagbangon ay ang araw din ng pag-alala sa nag-iisang tao, sa pamilya Silao na naging mabuti sa kanya. Tumayo siya. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi desisyon ng paghihiganti, kundi desisyon ng pagtatapos. "Kailangan kong pumunta doon, tiya." Ang hangin sa loob ng mansyon ng mga Silao ay mabigat at puno ng tensyon. Ang dating masaya at marangyang pagtitipon para sa death anniversary ni Don Ricardo Silao ay ngayon tila isang lamay. Ang mga bisita ay nagbubulungan. Ang eskandalo na nilikha ni Doña Esmeralda ay ang hindi pinag-uusapang elepante sa loob ng kwarto. Si Doña Esmeralda ay nakaupo sa isang silya, tila isang reyna sa kanyang bumabagsak na kaharian. Ang kanyang mukha ay matigas, ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay habang hawak ang rosaryo ay nagpapakita ng kanyang pagkatalo. Si Marco ay nakatayo sa isang sulok, malayo sa lahat. Ang kanyang mukha ay blanko. Ang kanyang asawang si Isabel ay hindi na nagpakita. Biglang, ang malaking pinto ng mansyon ay bumukas. Ang lahat ng bulungan ay natigil. Ang lahat ng ulo ay lumingon. Pumasok si Liwayway. Hindi siya nakasuot ng damit na sumisigaw ng kanyang bagong yaman. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida, disente at malinis. Ang kanyang buhok ay nakapusod lang. Sa kanyang mga kamay, dala niya ang isang palayok na luwad, maingat na nakabalot sa isang malinis na tela para manatili ang init. Naglakad siya sa gitna ng mga nagtatakang bisita. Ang kanyang mga yabag ay marahan ngunit may bigat. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa kanila. Nakatuon lamang ito sa isang direksyon. Ang malaking altar kung saan nakalagay ang larawan ng kanyang yumaong biyenang lalaki. Dumaan siya sa harap ni Marco. Hindi niya ito tiningnan. Dumaan siya sa harap ni Doña Esmeralda. Ang matanda ay napatingin sa kanya. Ang mga mata ay nag-aapoy sa pinaghalong galit at kahihiyan. Ngunit hindi rin siya pinansin ni Liwayway. Pagdating sa harap ng altar, marahan niyang ibinaba ang kanyang dala. Maingat niyang inalis ang tela. Mula sa palayok, umuusok pa ang halimuyak ng bunrieo. Ang paboritong pagkain ni Don Ricardo. Isang pagkain na madalas niyang ipagluto para dito nung nabubuhay pa ito. Kumuha siya ng isang mangkok. Nagsali ng mainit na sabaw at maingat itong inilapag sa altar bilang isang handog. Pagkatapos, kumuha siya ng insenso. Sinindihan ito at yumuko ng 3 beses bilang pagbibigay galang. Ang lahat ay nakatingin, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Inaasahan nila ang isang komprontasyon, isang eksena, isang sigawan. Ngunit ang ibinigay ni Liwayway ay isang solemne at tahimik na ritual. Natapos ang kanyang pag-aalay. Humarap siya, handa nang umalis. Ngunit hinarang siya ng boses ni Doña Esmeralda. "Anong ginagawa mo dito?" Ang boses ng matanda ay garalgal, puno ng pait.
Nandito ka ba para ipamukha sa lahat na nanalo ka? Para pagtawanan ako? Sa wakas, tiningnan ni Liwayway ang dati niyang biyenan. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na pag-unawa at awa. Hindi po ako naparito para sa inyo, mahinahon niyang sagot. Naparito po ako para sa kanya. Itinuro niya ang larawan sa altar. Para alalahanin ang nag-iisang tao sa pamilyang ito na itinuring akong tao, kahit noong wala pa akong maipagmamalaki. Natigilan si Doña Esmeralda. Naalala niya ang kanyang asawa, kung paano nito laging pinapahalagahan si Liwayway, kung paano nito laging sinasabi na ang tunay na yaman ay nasa puso. Mga salitang binaliwala niya noon. Ang kahirapan ay hindi isang kasalanan, Doña Esmeralda. Pagpapatuloy ni Liwayway, ang kanyang boses ay malinaw at naririnig ng lahat. Hindi ito isang sakit na nakakahawa. Ito ay isang kalagayan. Ang tunay na kasalanan, ang tunay na sakit, ay ang pagtingin ng mababa sa kapwa. Tumingin siya sa paligid, sa mga mararangyang palamuti, sa malawak na mansyon. Maari mong bilhin ang lahat ng ito, pero hindi nito kayang punan ang kahungkagan sa loob. Ang bawat salita ay tumagos sa puso ni Doña Esmeralda. Ang kanyang matigas na postura ay unti-unting gumuho. Sa harap ng lahat, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Isang luha para sa kanyang pagkatalo, para sa kanyang kalungkutan, at para sa lahat ng kanyang nawala. Nilampasan na siya ni Liwayway. Huminto ito sa tapat ni Marco. Tinitigan niya ito sa mata. "Pinapatawad na kita, Marco," sabi niya. "Sapat lang para marinig nilang dalawa. Hindi para sa'yo, kundi para sa akin, para sa kapayapaan ko." Napatungo si Marco, hindi makatingin. Ang bigat ng kahihiyan ay tila nagpabagsak sa kanyang mga balikat. "Salamat, Liway. Patawad. Maging mabuti kang tao. Maging mabuti kang ama sa malayo para sa mga anak natin. Iyon lang," sabi ni Liwayway. Pagkatapos, tumalikod na siya. Naglakad siya palabas ng pinto. Iniwan sa kanyang likuran ang isang pamilyang wasak ng sarili nitong pagmamataas at isang katahimikan na puno ng mga aral na sana'y mas maaga nilang natutunan. Habang naglalakad siya sa mahabang driveway, palayo sa mansyon na minsan niyang tinawag na tahanan, naramdaman niya ang paggaan ng kanyang dibdib. Tapos na, malayang-malaya na siya. Sa dulo ng driveway, sa bandi naman ay alabalabas ng malaking gate. Isang pamilyar na itim na kotse ang naghihintay. Nakasandal dito si Nara. Hindi ito nagsalita. Hindi ito nagtanong kung anong nangyari. Tinitigan lang niya si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. At nang nasa harap na niya si Liwayway, dahan-dahan nitong inilahad ang kanyang kamay. Isang simpleng gesture, isang paanyaya, isang pangako ng isang bagong simula. Inabot ni Liwayway ang kamay ni Nara. Ang palad nito ay mainit at magaspang. Ang mga kamay ng isang taong nagtrabaho ng husto, tulad niya. Habang magkahawak ang kanilang mga kamay, walang salitang namutawi. Tanging ang kanilang mga mata ang nag-usap, nagkakaintindihan sa isang paraan na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Isinara niya ang pinto ng nakaraan at binuksan ang pinto ng sasakyan na maghahatid sa kanya sa kanyang kinabukasan. Lumipas ang ilang buwan. Ang sinagdala kusina ay muling nagbukas. Mas matatag at mas minamahal ng tao kaysa dati. Ang kwento ng pagbangon ni Liwayway mula sa paninira ay lalo pang nagpatibay sa tiwala ng publiko. Ang kanyang mga restaurant ay hindi na lang lugar para kumain. Naging simbolo na ito ng katatagan at integridad. Isang hapon, sa isang malaking event hall, nakatayo si Liwayway sa isang entablado sa harap ng maraming tao. Mga negosyante, mga opisyal ng gobyerno at mga kapwa niyang babae na puno ng pangarap. Ito ang opisyal na paglulunsad ng kanyang Sinagtala Foundation. Noong sinimulan ko po ang lahat sa isang maliit na kariton, panimula niya,
Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Ang tanging pangarap ko lang po ay ang maitawid ang aking mga anak sa araw-araw. Hindi ko po inakala na ang isang mangkok ng Bunryo ay magiging isang mangkok ng pag-asa, hindi lang para sa akin, kundi para sa marami pang iba. Tumingin siya sa mga babaeng empleyado niya na nasa unahang hilera. Ang kanilang mga mata ay nagniningning sa paghanga. Ang pundasyong ito, pagpapatuloy niya, ay hindi lang para magbigay ng puhunan sa mga babaeng gustong magsimula ng kanilang maliit na negosyo. Ito po ay para ipaalala sa bawat babae na dumaan sa pagsubok, sa bawat inang mag-isang lumalaban, sa bawat asawang nasaktan, sa bawat taong minaliit dahil sa kanyang pinanggalingan, na ang ating halaga ay hindi kailanman matutumbasan ng pera o ng opinyon ng iba. Ang ating tunay na halaga ay nasa ating kakayahang bumangon, lumaban, at maging ilaw para sa iba. Ito po ang diwa ng sinagtala. Pagkatapos ng kanyang talumpati, sinalubong siya ng malakas na palakpakan. Sa gitna ng mga taong bumabati sa kanya, isang tao lang ang hinanap ng kanyang mga mata. Si Nara, nakatayo sa likuran, nakangiti sa kanya, isang ngangiti ng pagmamalaki at pagmamahal. Kinagabihan, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ng masinsinan, malayo sa ingay. "Liway," sabi ni Nara, habang nakaupo sila sa isang bench sa parke. "Tungkol sa sinabi mo noon na tinulungan kita dahil sa awa. May isang bahagi doon na totoo." Napatingin sa kanya si Liwayway. "Nakita ko ang sarili ko sa'yo, oo," pag-amin ni Nara. "Nakita ko ang apoy na muntik nang mamatay sa akin noon. Pero hindi awa ang naramdaman ko. Ito ay paghanga. At habang nakikilala kita, ang paghangang iyon ay naging higit pa. Liway, mahal kita. Mahal kita hindi dahil sa kung ano ang narating mo. Mahal kita dahil sa kung sino ka." Hinawakan ni Liwayway ang kamay nito. "Sinabi ko lang yon dahil nasasaktan ako, Nara. Patawad. Ang totoo, ikaw ang nagturo sa akin kung paano muling magtiwala at kung paano muling magmahal. Sa ilalim ng buwan, sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Isang halik na hindi nagmamadali, puno ng pangako at pag-unawa. Isang araw, nakatanggap si Liwayway ng isang sulat sa koreo. Walang pangalan ang nagpadala. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang maikling liham at isang litrato. Ang litrato ay si Marco. Nakangiti habang karga ang isang batang kalye sa isang feeding program sa probinsya. Ang sulat ay simple lang. "Sinimulan ko na ang sarili kong paglalakbay. Salamat sa pagpapalaya mo sa akin. Maging masaya ka, Liway." Itinupi ni Liwayway ang sulat at itinabi. Tapos na talaga. Ang huling eksena ng kwento ay hindi sa isang marangyang restaurant o sa isang malaking event. Ito ay sa pamilyar na kalsada ng baryo Maginhawa. Bumalik sila doon. Hindi na nakatayo ang kariton, ngunit ang alaala nito ay nananatili. Magkasamang naglalakad sina Liwayway at Nara, habang ang kanilang mga anak, sina Apollo at Tala, ay masayang naghahabulan sa unahan, kasama ang mga dati nilang kalaro. Tumigil sila sa tapat ng bahay ni Aling Luz. "Salamat po sa lahat, Tia Luz," sabi ni Liwayway, niyakap ang matanda. "Dito po nagsimula ang lahat." "Hindi, Hija," nakangiting sabi ni Aling Luz. "Hindi dyan. Dito yan nagsimula." At itinuro nito ang puso ni Liwayway. Umupo sila sa isang bangko sa gilid ng daan. Binuksan ni Liwayway ang isang baunan at inilabas ang isang piraso ng tsa. Isinubo niya ito kay Nara. "Mas masarap pa rin ang luto mo dito," biro ni Nara habang ngumunguya. Nagtawanan sila. Isang simpleng tawanan. Ang tunog ng mga batang naglalaro, ang amoy ng nilulutong pagkain sa mga kalapit-bahay, ang init ng papalubog na araw. Ito ang yaman. Ito ang tunay na tagumpay.
Ang bukang liwayway ay tuluyan ng dumating sa buhay ni Liwayway at sa pagkakataong ito, alam niyang hindi na ito muling lulubog pa. At dito po nagtatapos ang kwento ni Liwayway. Isang kwento ng pagbangon, pagpapatawad, at paghahanap ng tunay na kahulugan ng yaman. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwentong ito ay malinaw. Ang ating halaga ay hindi kailanman masusukat sa kung anong meron tayo, kundi sa kung sino tayo sa gitna ng mga pagsubok. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi na sa paghihiganti, kundi na sa kakayahang magpatawad, hindi para sa iba, kundi para sa sarili nating kapayapaan. At ang pinakadakilang tagumpay ay ang maging pag-asa at liwanag para sa ating kapwa. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong pumupukaw sa ating mga puso. Ano pong masasabi ninyo sa kwento ni Liwayway? Nakarelate po ba kayo sa kanyang pinagdaanan? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Gusto po naming marinig ang inyong mga saloobin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.